Take over. In my heart. Nasa puso niyo ang Panginoon. Amen. Congratulations sa Thursday group. Marami yata ngayon. Congratulations! Sabi niyo sa kapatid na maganda mo. Sabi niyo, ang ganda mo talaga. Sabi niyo, grabe ka talaga. Wala nang hahanapin pa. Sa'yo. Kahit si Kristo ay nasa puso mo. Amen. Sasayaw tayong lahat. Wala nang hahanapin pa sa Panginoon. Hebrews chapter 10 from verse 19 and the following verses. The letter of Paul to the Hebrews, chapter 10, verse 19 following. It says, therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain, that is
his body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some that are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day of approaching. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. My dear brothers and sisters in Christ, the word of the Lord. Praise the Lord. Purihin natin palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. 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 How many of you are assured for your life? Ilan sa inyo po ang nakakasigurado, nakatitiyak, assured for your life? No one. But that is our reading. Sabi ng Panginoon, we have now a confidence. Ano po? Sabi ng Bible, therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the living, by the blood of Jesus, by new and living way open, binuksan na for us through the curtain that is His body. Kung paano ginawa ni Kristo ang lahat, tayo po ay mayroon ng access. At tayo po ay makakadirekta sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Let me look after it. Yung pumalakpak na yun, answered prayer. Purihin sa Diyos. So, how does we pray the assurance of believers' life? Sabihin nyo, assurance of believers' life. Ano ibig sabihin yun? Ang kasiguraduhan ng buhay ng mga mananampalataya. Tayo na atiyak, hindi mo na kailangan pang bumili ng insurance because we are all assured. We assured that we are going to heaven someday. Amen! Gusto niyo kayo na? Ano? Purihin natin si Lord. Wala pa natin si Lord. Raise up your hands. Raise up your hands. Isa, dalawa, tatlo. Purihin si Lord. So, tayo po yung atitiyak. Nakatitiyak po tayo because we believe in the Lord. Dahil tayo pinananampalataya at nananalig kay Kristo, tayo nakatitiyak, may kasiguraduhan po tayo na ang ating buhay ay laging tagumpay. Laging tagumpay. Amen po ba? Sa lahat ng ginawa ni Kristo, ang lahat ng ginawa ni Kristo, yun ay para sa ating lahat. Sa ikabubuti po natin. Walang ginawa ang Panginoon na hindi para sa ikabubuti natin. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, sapagkat ang ginawa niya ito, nahati ang tabing ng kortina ng templo, na ibig sabihin, tayo may access na o makakadirekta na tumawag sa Ama na makapangyarihan sa lahat at makalalapit sa Kanya na buong tiwala sa pagkakasiyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen! Yung mga malakpak na yun ang nakaunawa. Hallelujah. Amen po ba? Amen. So sabi by the new and living way open, binuksan
Ha? So dati closed. But now open. Sabi ng Bible, for us through the curtain, that is the body of Christ. It is His body, ang kanyang katawan. At ang sabi ko, and since we have a great priest, the great priest is the Lord Jesus. Amen. Amen. Ang dakilang saserdote ay ang Panginoon Kristo. That's why we worship Him. Amen. Amen. Sabagat ang trabaho ng priest is to worship God. Amen. Amen. Purihin natin si Lord. Ang sabi ng Bible, let us draw near to God. Kaya dapat daw tayo lumapit sa Diyos. Let us draw near to God with a sincere heart. Yung mayroong tapat na kalooban o tapat na puso. Sincere heart. Sa paglapit sa Diyos, kailangan sincere ang ating mga puso, ang ating kalooban. At ang sabi niya, dito, sincere heart in full assurance of faith. Yung ikaw ay may kasiguraduhan dahil kay may pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang ating palapakya sa Diyos. Amen. Full assurance of faith, having our heart is sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. And having our bodies washed with pure water. Nilinis na raw tayo ng Panginoon. The clear water, it means the Word of the Lord. It is the Word of God. Kaya po, sabi niya dito sa ating binasa, dahil ikaw ay may full assurance of faith, healing our heart is sprinkled of cleanse to cleanse us. Winisikan, sprinkled, it means to say winisikan tayo. It means the Word of God. Ang salita po ng Diyos, ang siyang nulinis sa ating mga puso at sa ating mga konsensya. Kaya tayo'y mayroon na raw access o may karapatang lumapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. It means to say assurance. Sabihin mo, assurance. So, we as the believers of Christ, we have the assurance of life. May kasiguraduhan tayo sa ating buhay. Kaya huwag kang laging malungkot. Huwag kang laging balisa. Huwag kang laging hihikap-hikap yan. Sabi, magpuri ka kay Yahweh El Shaddai. So, assurance, it means certainly of a present relationship. It is your present relationship with God through Jesus Christ and a secure future hope. Secure future hope which is based upon divine revelation. Divine revelation, it means, yung mga kapahayagan ng Diyos na naririnig natin. Divine revelation, it means the Word of God proceeded from the mouth of the Lord. Kaya tinawag na divine revelation, kapahayagan. Kaya po, every day, every hour, if you have clean conscience, you receive always the divine revelation from God. May kapahayagan lagi ang Diyos na pinararating sa iyo. Amen. Purihin natin siya. Kaya po yun ang ibig sabihin, may future hope tayo. And that future hope is eternal life. Eternal life in heaven. Kung kayo nangihinayang at ayaw niyong mamatay, pagdating na kayo manidad na, isang inupuhan na ni Lord, pero humihingi pa ng another extension, pero tandaan po, dahil kaya humingi ng extension,
dahil po, ano ang kanyang pinanghihinayangan, yung nalalasak niyang kaligayahan sa piling ng Diyos dito sa mundong ito. But how much more in the promise of God, which is the future hope, which is eternal life in Him. Amen. Sabi ko kahapon, ito'y patikim lang na buhay. Ito'y patikim lang na buhay ng Diyos. We enjoy in the presence of God. We enjoy life in the presence of the Lord. At ang sabi ng banal na kasulatan, that enjoyment in the presence of God, you cannot get it in this world. Hindi mo yan makukuha sa mundong ito. Di ba? Hindi mo makukuha sa mundong ito. Ito'y mula lamang sa Panginoong Jesus. Di ba? Yung kapayapaan na dulot ni Kristo. Yung kagalakan at kaligayahan dulot ng Panginoon. Di ba? Ano sabi niya? My peace I need. Yung kapayapaan na dulot ni Kristo, hindi natin makukuha sa mundo ito, mga kapatid. At yun yung assurance na sinasabi po natin. Sipin mo yan. Yung iba, bumibili ng mga important na products because they satisfy. Ha? They satisfy the important products. Ha? Satisfy sila because it's good. Mga kapatid, pero tingnan niyo po, ang Diyos hindi po binibili ang mga binibigay niya. Itong lahat ay freely given to us. Libre binibigay ng Panginoon ang lahat ng ito. And you are assured to get it, to receive it in every day of your life. Amen. Isang naman ng kasulatan that divine revelation centered on the person and promises and action of God and confirmed by the Holy Spirit. Ang nagko-confirm ng lahat ng ito ay ang Espiritu Santo. That's why we always welcome the Holy Spirit in our hearts. Wini-welcome po natin siya lagi. Ina-acknowledge natin lagi siya sapagkat siya ay nasa sa ating mga puso. Amen ba? Kaya ang sabi ng ating readings ngayon, ang sabi ng mga nakasulatan, let us hold unswervingly. Ha? Kailangan po tayo ay magpakatatag, panghawakan natin mabuti ang blessing na ito ng Diyos sa atin. This great privilege na binibigay sa atin ng Panginoon. Let us hold unswervingly to the hope, yung inaasahan natin, we profess, for He who promised is faithful. Ang nangako sa atin ay tapat. Hindi po tulad ng tao na nagigilang tapat kapag may napapakinabang sa iyo. Hindi ito tulad ng mister mo na pinagtaksilan ka. Hindi ito tulad ng sino mang tao na nagtaksil sa kanyang kabiyak. Ang Diyos ay tapat at kailanman mananatiling tapat. Magpakailanman ikaw
mapapaling, Jesus. Amen ba? Amen. Ayun po ang katapatan ng Panginoon. Hindi ito tulad ng mister mo na pinagtaksilan kayo. Hindi ito tulad ng asawa mo na pinagpalit kayo sa iba, sumakabilang bahay. At lagi ko sinasabi araw-araw, by next Thursday, mag-drawing kayo ng the best na inyong mithiin sa Diyos. Ano kaya ang mithiin yung i-drawing nyo? Siguro doon sa may mga asawa, tsak yung asawa niya gusto niyang bumalik. I-drawing nyo. Paano yung gusto yung i-drawing yun? Babalik, nakasakay sa karo. Nakasilip sa kahon. Lahat naman tayo pupunta sa kahon. Ano po gusto nyo? Kwarta o kahon? Kahon! Kahon pa rin. Hindi ba? Doon naman kayo. Magtatapos sa kahon eh. O kaya, ito-drawing ko. Gusto nyo nakasilip sa kahon. Sabi ng mga isang sister na nag-drawing niya, sabi kay Brother Mike, Brother Mike naman, kaya ako dinrawing niya na nasa kahon na. Kasi, inaanting ko na patay na ang lumang buhay niya at may bagong buhay siya na binigay si Lord. Amen! Kaya yung masasamang asawa at nagtaksil sa inyo, itutulong nyo, maaaring nakasilip na sa kahon. Ibig sabihin, you expect the old life of your husband is now already dead. Patay na yung lumang buhay niya. At idudrawing mo doon sa tabi nung nasa kahulog dito naman, nakaupo. Gwapong-gwapo. Ikaw ay nasa harapan, minamasahe ka niya. Ayan, kaya idudrawing nyo. O kung ano ang idudrawing nyo, and then pagdating ng Thursday, ilalagay nyo sa prayer request. Ayan. Hindi kayo kukuha ng envelope ngayon, ha? Sa papel yun. Pagkatapos ay isisilid yung pagdating nyo dito at siglan nyo na ng inyong offering sa Lord as your seed of faith. Seed of faith. Pag sinabing seed, pinhi, natutubo, mamumunga, lalago, at matutupad ang lahat ng iyong pangarap sa buhay. Amen! Amen! So sabi ng Bible, let us not give up meeting together. Huwag kayong susuko, huwag kayong liliman, lagi kayong dadalo. Sabi ng mga nakasulatan, let us not give up meeting together as some are in habit of doing. So huwag kaliligtaan na dumalo sa mga pagtitipoy tinakda ng Diyos. Yamang nalalapit na ang pagbabalik ni Kristo, sabi diyan. So let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day of approaching. Yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Baka kayo abutan doon sa sentral na nagtutungkits. Pag bumalik si Kristo, wala tayong kaligtasan yan. Kaya kailangan daw po huwag tayong liliban. Lagi tayong dadalo dahil we are now assured for our lives, mga kapatid, sa ating buhay. Ang ating buhay na ito ay tiniyak na ng Panginoon at walang mawawala dapat sa kanyang harapan, sa kanyang pagbabalik. Amen? Kaya huwag liliban. Huwag makikipagkada sa mga makapundok. Dahil yan ang sinabi ng Bible. Huwag kayong aayos sa takbo ng mundo ito. Romans 12, verse 2. Maging na kayo at ang bago ng isip upang malaman nyo kung ano ang kalungan ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa inyo at talagang ganap. Amen po ba? Amen! So, and then sabi ng Bible, kung tayo nakakasigurado na sa buhay na ito, sabi ng verse 27, but only a fearful expectation. Sabi kasi ng verse 26, if we deliberately keep on sinning, matapos na tayo patuloy ng Panginoon, nakilala si Kristo at patuloy pang magkakasala, sabi ng Bible, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin
is left. Wala nang o pwede pang katubusan ng ating mga kasalanan sapagkat ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito. Kaya sabi niya, kailangan tayo po ay kung nakatyak na at tumanggap na tanalig kay Kristo, huwag nang magpatuloy sa pagkakasala. Talikta na yung driver na nangungulit sa iyo. Amen. So, sabi ng Bible, verse 27, but only a fearful expectation of judgment. Pag tayo patuloy na nagkakasala sa kabila na tayo binago na ni Kristo, dahil nakipag-isa na kay Kristo, ano ang kasunod? Sabi niya, ang kasunod nun ay ang fearful expectation of judgment and of raging fire. Impyerno. Raging fire that will consume the enemies of God. Alin yung enemies of God? Yung mga nagpapatuloy sa pagkakasala at hindi nagbabalik loob sa Diyos. Hindi lang tayo makukulong sa Santa Rosa niyan o sa Krami, kundi masusunog sa apoy ng impyernong naglalagablag, sabi ng Biblia. Mapalad pa nga yung nakukulong sa Santa Rosa. Ang ganda ng kanilang kulong. Puri Jesus. Hallelujah. Kaya lang, pagdating ng panahon naman sa judgment seat of Christ, doon naman tayo mababawi. Pag tayo napasama sa ganun, kawawa ang kahinat na sabi ng Bible. Sabi ron, only a fearful expectation. Fearful, nakakatakot. Fearful expectation of judgment, yung kahatulan, and of raging fire, yung kahatulan na yun sa impyerno that will consume the enemies of God. Kaya po, ang Diyos po, ang kasalanan ang kanyang kaaway. Kaya pag tayo sumasang-ayon sa kasalanan, tayo po ay may kaparusahan pagdating ng panahon kung di tayo magbabalik loob sa Diyos. Mahina. Ang Panginoon. So what are the basis of assurance of believers? Ano po ang batayan ayon sa Biblia ng kasiguraduhan ng buhay ng mga mananampalataya? Number one, it is based upon the certain knowledge of God. Yung pong mga karunungan at kaalaman ng Diyos, the knowledge of God. Ano po ba ang knowledge of God? Divine wisdom. The Word of God that we heard every time that we attended the Mass or attending the Mass or in a prayer meeting. Lahat ng yan. Sabi po ng Romans chapter 1 verse 19, pakinggan po ito. Romans chapter 1 verse 19. Sabi ng Bible, Romans chapter 1 verse 19 to 20, ito ang sabi ng Bible, makinig ka. Oy, makinig ka muna. Sabi niya, since what may be known, since what may be known about God is plain to them. Kung ano yung pagkakakilala nila sa Diyos, kilala nila ang Diyos. Ngayon din tayo, kilala natin ang Diyos. Because God has made it plain to them. It was revealed by God. He revealed Himself to each and everyone. Inipahayag niya ang kanyang sarili. Then, because God has made it plain to them, for since the creation of the world, mula pa nang likhain ang mundo, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuses. Wala tayong mailadahilan pa. Sabi ng Bible, but their thinking became futile. Ang kanilang pag-iisip ay naging, ano yung futile? Useless. Walang kwenta ang kanilang pag-iisip. Futile.
pag-iisip. Nalinlan. At ano sinabi ron? Nalinlan. Although they claim to be wise, they become fools and exchange the glory of God to the immortal God for images made look like mortal man and birds and animals and reptiles. Sa kabila na kilala nila ang Diyos, hindi na pinaralan ng Diyos. Sa kabila na kilala nila ang Diyos ay Espiritong Diyos, ang kanilang sinambahan niya ay mga larawan na mayroong images, mga larawan na tulad ng mga ibon sa ngayon. Kaya sabi ko sa inyo ko, ang Holy Spirit ay nag-anyong kalapati, hindi yung kalapati, ang Holy Spirit nag-anyo lang. Kaya hindi mo kailangan sambahin ang kalapati. Baka mamay kalapati mababaan ni Pahit. Kasi Holy Spirit ay hindi makita. Espiritu nga kaya nag-anyo lang. Okay. So, ano sabi ng Bible? So, they're forgetting over in the simple desire of their hearts, for sexual impurity, for the disgrading of their bodies without another. They exchange the truth of God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator who is forever praised. Amen. Because of this, God gave them over to sinful lust. Even the women, mga babae, exchange natural relationship for unnatural one. Ibig sabihin, mga lesbianism. Yung mga patumboy-tumboy dyan, bawal po na makipagrelasyon sa kapwa babae at bawal makipagrelasyon sa kapwa lalaki. Ang nakikipagrelasyon sa kapwa babae, gumagawa ng mga karumal-dumal na gawain ay mapapasapoy ng impyerno kapag di nagbalik loob sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung mga kumalakpak niyan, answer prayer. Amen! In the same way, the men also abandoned natural relation with women and were inflamed with lust for one another. Men committed indecent act with other men and received in themselves the due penalty for their perversion. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan ang dahilan kung bakit sinunog ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Ganyan kinamumuya ng Diyos ang homosexuality. Ganyan kinamumuya ng Diyos ang ginagawa ng mga lesbianism and homosexuality sa mga against the will of God ang kanyang mga gawain sapagkat ang tunay na anak ng Diyos ay ina-acknowledge what we are created by God, men and women. Amen! Kaya paalaalay kamo sa mga taong nakakalimot. Baka akala nyo maligaya kayo sa piling nyo dahil kayo mga babae, natutukso kayo sa isa't isa. Mga kapatid, mayroong judgment, sabi ko, fearful judgment in the fire of hell. Kaya may pag-asa pa na magbago. Sabi ko sa katabi, magbago ka na. Purihin ng Diyos. Kaya po mahalaga po yan, the knowledge of God. In other words, the knowledge of God is omniscient God. It means to say, kahit pinakalilihin natin ang anumang ating ginagawa, alam at nagtag sa Diyos yan. Wala tayong maitatago at may lilihim sa Diyos. That is the knowledge of God. Yan ang kahulungan, kaalaman ng Diyos. Wala tayong maipagmamalaki at wala tayong maililihim. May tatago, akala mo nakakumot ka, akala mo nasa kwarto ka, nandun din ang presensya ng Diyos. Amen! Kaya wala po tayo maililihim sa Diyos. Psalm chapter 19 verse 1. Sabi po ng awit, chapter 19 verse 1. Ano na sabi ng Biblia? Awit, kabanata, 11. Psalm 19 verse 1.
Ito ang sabi ng Bible, Psalm 19 verse 1 to 4. The heaven declares the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Day after day they pour forth speech, night after night they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. The voice goes out into all the earth, the words to the end of the world. Ang tinig at pag-uusap ng Diyos ay nakararating sa buong mundo. Sa buong daigdig ay wala tayong magiging at may tatago sa Diyos. Amen. 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 Wala tayong tatago sa Diyos. Amen po ba? So that's the first basis of assurance of God, the knowledge of God. Kaya kung gano'n ang ginagawa ng mga tao sa kanila, nakilala mo na, alam mo na may Diyos, ay ginagawa mo masama, huwag mong sayangin ang pinangako ng Diyos, the assurance of believer's life. Kasiguran mo at katiyakan sa langit. Huwag mong ipanakaw sa demonyo. Huwag mong ipanakaw kay Satanas. Dahil ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan kung bakit ang Diyos ay inibig ka at binigay ang kanyang kaisa-isa anak na po. Amen! Di ba? Alam mo yan, di ba? Tayo ang dahilan kung bakit si Kristo ay dumating sa lupa. Alam mo ang dahilan ng mga baboy. Alam mo ang dahilan ng mga manok. Alam mo ang dahilan ng mga bulaki dahil sa lupa. Ang dahilan ay ikaw. Amen. Ikaw at ako. Amen. Diba? Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Amen. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako sa'yo, sa paningin mo'y espresyon. Diba ako na lumilig sa atin at sa Diyos? Diba ang Diyos? It's because He gave and He offered everything for us. Not only His begotten Son, but He offered this promise to us. The assurance of life of those who believe on Him. Sa mga sasampalataya sa Kanya. Sipin mo yun, pagkatapos ipapanakaw mo sa demonyo para lang masatisfy ang buhay mo sa kabuntuhan. In worldliness. Brothers and sisters, magising nawa tayo sa ating mga pinagkakagawang pamumuhay. Dahil yan ay magiging dahilan para tayo ibulit sa kasalanan sa impyerno. Sabihin mo sila katabi, gising ka na ba? So number 2, not only the knowledge of God, but His mighty acts. Ang kanyang mga gawa. The mighty acts. Ang kahanga-hangang mga gawa ng Diyos. Kahanga-hanga. Amazing words of God. Sipin mo na lang. Sabi ng theory ni Darwin, ang theory ni Darwin, ang mundo raw ay dahil sa isang malaking Big Bang. Yun daw malaking pagsabog. At yun daw pinagmulan ng mundo. Yun ang pinagmulan ng Earth. Sa akin, that is true. Sa inyo, hindi. Because science is not against the Bible. Ang science ay connected to the Bible. Sapagkat in Bible, there is Big Bang. But it is not the explanation of the theory of Darwin. But the Big Bang in the Bible is the power of what God said, let there be light! And that is the Big Bang in the Bible. Hallelujah! The power of the Word, the mighty acts of God, let there be light! Ang sabi kang nag-iwanag. At sinasabi, magkaroon ng langit at magkaroon ng lupa. Nagkaroon nga. That's the Big Bang in the Bible.
Mga kapatid, it is the power of the Word. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, kapangyarihan ang salita ng Diyos. Sipin mo naman kung magsalita ang Diyos, magugulat mo. So kaya ano sabi niya, parang puno. Ay, parang puno. Parang sakot na ano. Pag kumukulog, diba? Sabi ng aklat na maawit, ang Diyos ay nandun na umusap sa mga kulog. Thunderstorm. Diba? Nandun din. Sa awitin na ano, nandun ang Panginoon. Sa alon sa dagat. Alon sa dagat ang aking natatanaw. Diba? It's amazing. Kaya mga kapatid, yung mga nalilibang sa worldliness, gawa ko'y magising. Dahil yung promise ng Diyos. Sabi po ng sabi po ng Exodus chapter 6 verse 7. Exodus chapter 6 verse 7. Sabi ng Bible, Exodus chapter 6 verse 7. Ano ang sabi ng Biblia? Exodus chapter 6 verse 7. Ito ang sabi ng Bible, Exodus chapter 6 verse 7, I will take you as my own people, and I will be your God. I will take you. Kayo ay aking iingatan. Wika ng Diyos. Kayo magiging akin. I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. Kung paano niligtas ng Diyos ang mga Israelita sa kanyang mighty works, kahangahangang gawa nang sila yan doon sa dagat na pula, wala na silang masulingan, makakaptured na sila ng mga Egyptians. Anong ginawa? Because they are faithful to God. Hindi nila pinagpapalit ang Diyos sa iba. Hindi nila pinagpalit ang Diyos sa kanilang pera. Hindi nila pinagpalit ang kanilang asawa sa pera at trabaho nila. Yung iba kayong pinagpapalit mas mahalaga yung pera at trabaho kaysa doon sa relationship ng mag-asawa. Remember, the relationship of husband and wife is the image of God's relationship between you and the power in heaven. Kaya makakalakpak ng malakas. Amen! Ito na doon sila ang ginawa ni Moses. Ikilan niya yung tungkod. It's symbolizing the power of the Word of God. At nang iganon ni Moses, nahati ang dagat at silang lahat ay nakakawid. Nang nandun na sila sa dulo sa pangakong lupain, the promised land, Canaan. Mga kapatid, biglang nagtikot ang dagat na mamatay ang lahat ng mga Egyptians. Lumutang sa dagat ang mga masama, ang mga inaaway, ang mga anak ng Diyos. Lumutang sa tubig na mamatay sila, pati ang alang mga karawahi ay mamatay. At ganyan ang mga anak ng Diyos. Ganyan iniingatan ng Panginoon. May kasiguraduhan. And finally, sa
atin? Sapagkat tayo anak ng Diyos. So, tayo'y nananatiling Katoliko. Kahit sabihin pa nila katok na tayo at likupa, sapagkat naunawaan natin ang aral ng Diyos. Dahil mga hindi nakakaunawa ng aral ng Diyos, dahil sila ang makunawa, sinasamba nila ang mga larawan, kaya sila yung umalis at binintangan tayo sumasamba sa larawan. Kaya sila mga umalis na nagbibintang na sumasamba tayo sa larawan, sila yung sumasamba sa larawan, kaya hindi nila matanggap at umalis sila. So mga naiiwan sa mga Katoliko yung nakakaunawa na ang mga larawang hindi natin sinasamba dahil na ay paalaala. Kaya nananatili kayong tapat. Dahil alam natin, kilala natin ang Diyos ay Espiritu. At ang mga larawang yan ay paalaala sa atin ng Diyos. Kung walang ilustrasyon ang Panginoon, kung hindi nag-illustrate ang Holy Spirit ng kalapati, wala tayong pagkaalam sa Holy Spirit. Kung ang Diyos ay walang ginamit na may ilustrasyon tulad niyan, wala tayong alam patungkol sa Diyos. Bagay ka, ipinauunawa sa atin ng Diyos ang kanyang kaalaman at karunungan sapagkat ang Diyos ang ating divine wisdom. Amen! Kaya mapalad kayong nananatiling tapat bilang Katoliko Kristiyano na hindi nahihiyang mag-sign of the cross. Yung iba, narito nga kayo nahihiyang mag-sign of the cross. Bakit yung kinahihiya? The true image and representation of love is the cross. Hindi ang puso. Dahil maraming pusong bato, maraming pusong maitim, maraming pusong alaman ay init. Pero ang cross ni Kristo is a symbol of love. For God so loved the world. Kaya pag hinihipo niyo ang cross ni Kristo, naalala niyo ang pag-ibig ni Jesus. Pero kung dinidisplay yung puso lang, anong klaseng puso yan? Diyos lang nakakaalam ng puso ng bawat tao. Pero minsan alam ng puso natin sama ng loob, puot, hinanakit, tampok, galit. Pinapanakaw sa demonyo ang assurance of the life. So finally, the basis of assurance of believers in life is based upon the inward testimony of outward demonstration of the power of the Holy Spirit. Demonstration, the Holy Spirit demonstrate in our life His power. Araw-araw, kumikilos siya sa ating buhay. But sometimes, you ignore. Binabaliwala mo ang kanyang pagkilos. Kung araw-araw lang ay sensitive sa voice of the Holy Spirit, masasabi mong totoo nga. Buhay nga ang Diyos dahil may Espiritu kumikilos sa atin. Sinasabi ng Hebrews chapter 2 verse 4. You open your mind and open your heart because Jesus is Spirit. And He assures us for our life. Life in this world and life to come, the future hope. Close your eyes. Surrender your life. Give your life to Him. Give your life to Him. Bigay mo ang buhay mo sa Kanya. Yes. Bigay mo na yung puso ka na walang ilusyon ng iyong mga ginagawa.
kasiguraduhan, katiyakan sa iyong pangakong future hope, ang buhay na hahandog sa langit. Ama, ilayo mo kami sa mga tukso, pangalim, salot, sakit at karamdaman. Ikaw ang muna sa amin. Pagpalagin po ang aming mga kahiligan ngayon, tinatin namin kami answered prayer. Kami kami sa amin na sisiklit, hindi kumaapaw ang aming mga handog. Sa pangalan ni Jesus, as you sing, give thanks with a grateful heart. Ilayo mo natin ang lahat. Sarap manalangin sa Panginoon, tinutugon iyong hiling sa tamang panahon. O kay sarap mahalin bunga ng panalangin, sa isip at puso ko tinitibok ng damdamin. O kay sarap manalangin sa Panginoon, tinutugon iyong hiling sa tamang panahon. O kay sarap mahalin bunga ng panalangin, sa isip at puso ko tinitibok ng damdamin. Kay sarap mahalin bunga ng panalangin, lagi nang nilalaman ng aking puso. Kay sarap mahalin bunga ng panalangin, bawat oras,
sa Panginoon. Tugtog iyong hiling sa tamang panahon. Kay sarap mahalin bunga ng panalangin sa isip at puso ko. Tinitibok ng damdamin. Kay sarap mahalin bunga ng panalangin. Lagi nang nilalaman ng aking puso. Kay sarap mahalin bunga ng panalangin. Bawat oras, bawat araw, laging laman ng damdamin. Kay sarap mahalin bunga ng panalangin. Lagi nang nilalaman ng aking puso. Kay sarap mahalin bunga ng panalangin. Bawat oras, bawat araw, laging laman ng damdamin. Panginoong Jesucristo, ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang tumutugon sa aking dalangin. Panginoong Jesucristo, ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang tumutugon sa aking dalangin. Kay sarap manalangin sa Panginoon. Tinutugon iyong hiling sa tamang panahon. O kay sarap mahalin bunga ng panalangin. Sa isip at puso ko tinitibok ng damdamin. O kay sarap manalangin sa Panginoon. Tinutugon iyong hiling sa tamang panahon. O kay sarap mahalin bunga ng panalangin. Sa isip at puso ko tinitibok ng damdamin. Kay sarap mahalin bunga ng panalangin.